Sa puntong ito ay makasama po natin si Vice President Jejomar Binay sa linya ng telepono. Kaugnay pa rin po ng ginawang pagbitay sa kababayan natin sa China. Magandang hapon po, Vice President Binay. Magandang hapon sa Edgy. Magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Opo, at Vice, pakikwento po paano po nakabot sa inyo itong impormasyon na binitay na po yung ating kababayan. Itinawag po sa akin nung sa UMWA, sa DFA, na yun nga, nangyari na yung iiwasan sana natin nangyari. Opo. At nagkaroon pa ho ba kayo ng pagkakataon na bago po nangyari itong pagbitay ay makausap man lang yung pamilya? Nakausap po yung nanay at yung kapatid niyang bunso. Lalo na Sabado ng hapon dito sa ating kapatid. Opo. Ano pong nabanggit nila sa inyo? May kahit konting detalye po, may nabanggit pa ho ba sila sa inyo? Well, hindi nila nalalaman na pinasukan ng mga anak nila yung ganun pagkakangyayari. Na nagigawala sila na walang kasalanan yung kanilang alam. Dahil sa may sakit ng nanay, sabi ko baka hindi na kayang makita yung anak niya. Sabi niya gusto yung makita. Kaya yun nga, inalalayan pa namin dun sa kanyang katayuan. Opo. At Vice, ito pong meron ho bang plano? Sabado yun, Sabado. Opo. Linggo, lumipad na sila ng hapon. Lumipad na sila ng tanghali yata yun. Kasi linggo ng hapon nakausap. Linggo ba ng hapon, ito ng hapon, o Lunes ng hapon, nakausap nila yung anak nila. Ng 30 minutos. Opo. At Vice, meron ho bang plano dahil nangyari na nga po itong pagbitay, meron ho bang plano ang pamahalaan para matulungan kahit papano rin yung pamilya nitong Pilipina sa paghahanap po doon sa binabanggit nilang recruiter? Oo. At katulad ng mga nakaraan ba, yung tatlo, ito, ay hawak ito ngayon ng PDEA. Alam po. Opo. Ang PDEA ang pag ito. Ang tinitingnan kung sino talaga ang nag-recruit, sino ang nakapag-convince na mapasok yung ating kababayan sa ganyang trabaho. Maigulang maliwanag hindi ito Filipino worker speaking dahil sa turistang lumalabas. Opo. At Vice, ito pong... So, hindi ito member ng OWAD, yung overseas workers. Oo. Vice, ito pong pangyaring ito, ano po ang nakikita nyong long-term solution para ito pong mga biktima o itong mga posibleng ma-recruit po ng mga OFW na para maging drug mule para po maproteksyonan? Ano pong nakikita nyong rekomendasyon po dito? Kasama yan sa inaasam-asam o pinapanalangin ng ating pamahalaan na kung maaari, ang ating mga kababayan, if they have to leave the country, they won't leave because of necessity, but because of personal choice. So, yun, baka may trabaho sila dito sa Pilipinas. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo may mga kababayang mahal sa Pilipinas sa wala ng hanap buhay. Opo. May plano ho ba ang pamahalaan na tulungan yung pamilya ng Pinay na binitay sa China kahit papanong kung anumang tulong po? Meron ho bang ganun na papag-usapan? Yung pamilya, yun, pinustusan natin yung pamasahe at saka yung pagtira dun sa China. Ginawa ng paraan para makita yung kanilang pag-iwas. Apo. Vice, siguro pa... Hindi kasi ito, ulitin ko sa iyo, hindi ito member ng OWA. Apo. Ang mga OWA yung mga overseas Filipino workers na documented. Apo. At Vice, siguro panguling salita po para sa mga kababayan natin, sa mga OFW na tina-target nga po ng mga sindikato para ma-recruit na drug mule. Ano po ang paalala sa kanila? Siguro sa bagay dyan, sana yung mga nakakaalam po ng mga nag-recruit na ganyan, maisumbong ko din sa amin
para amin maaksyonan. Una, yun ho ay sa bahagi ng mga nakakaalam po sa mga reporters na yan. Sa bahagi naman po ng pangkalahatan, amin ulit-ulitin, mga kababayan, yun kung papasukan ninyo, mahirap pong trabaho yan. Ang mga gamit para kayo ay matutok, napakalagang kaya, napakalagang na. At kung papasukan nyo, ang buhay nyo ho ay nakatayan. Hindi ko magandang pasukan sapagkat laging ang buhay nyo. Maraming salamat po si Vice President Jejo Marbinay. Maraming salamat.